paano maging qualified sa SSS maternity benefits, at ilang buwan contributions ang kailangan. Ating alamin dito lamang sa Pera at Iba Pa. Don't forget to click like and subscribe. Ang maternity benefits mula sa SSS ay isang daily cash benefits na pinagkakaloob sa isang babaeng SSS member na hindi nakapagtrabaho dahil sa childbirth, miscarriage, or emergency termination of pregnancy. Ito ay para sa lahat ng SSS category gaya ng employed, voluntary, self-employed, at OFW. Mula sa Expanded Maternity Leave Law under ng RA number 11210 na nagsimula last March 11, 2019 ay mas pinaganda ang makukuhang benepisyo ng mga qualified members. Kung dati ay may limit na hanggang sa 4 na anak lamang ang SSS maternity benefits, ngayon ay unlimited childbirth na ito. Sa mode of child delivery ay makakakuha na ng 105 days for both normal and cesarean delivery at additional 15 days for solo parent sa pamamagitan ng pag-present ng solo parent ID. At sa emergency termination ng inyong pregnancy ay merong total of 60 days na paid maternity leave. At higit sa lahat ay mas pinalaki ang benepisyo ng inyong matatanggap na maaaring umabot hanggang 70,000 pesos for cesarean and normal delivery at 80,000 pesos naman for solo parent. Pero ilang contributions ba ang kailangan para maging qualified? Para maging qualified sa SSS maternity benefits ay kakailanganin ng at least 3 monthly contributions within the 12-month period immediately preceding the semester of her childbirth or miscarriage. Ano nga bang ibig sabihin ng paid at least 3 monthly contributions within the 12-month period immediately preceding the semester of her childbirth or miscarriage? Ngayon ay ipapakita ko sa simpleng paraan kung qualified ka base sa inyong hulog. Tignan po natin. Kung ang due date ay from January, February, or March 2024, ay dapat may hulog ka ng at least 3 months sa kahit anong buwan from October 2022 hanggang September 2023. Hindi bilang dito or hindi ka magiging qualified kung ang hinulugan nyo lamang ay ang buwan ng October 2023 to March 2024. Para naman sa may mga due date ng April, May at June 2024 ay dapat may hulog ka ng at least 3 months sa kahit anong buwan from January 2023 hanggang December 2023. Hindi bilang dito or hindi ka magiging qualified kung ang hinulugan nyo lamang ay ang buwan ng January 2024 to June 2024. At para sa next example po natin ay sa may mga due date ng July, August, or September 2024 ay dapat may hulog ka na at least 3 months sa kahit anong buwan from April 2023 hanggang March 2024. Hindi bilang dito or hindi ka magiging qualified kahit na may hulog ka ng April 2024 to September 2024. At sa ating last example, from October, November, or December 2024 ang inyong due date, ay dapat may hulog ka at least ng 3 months sa kahit anong buwan from July 2023 hanggang June 2024. Hindi bilang dito or hindi ka magiging qualified kung ang hinulugan nyo lamang ay ang buwan ng July 2024 to December 2024. Tandaan na maaari nyo na pong maklaim ang inyong benefits up to 10 years mula nang kayo po ay makapanganak as long as qualified kayo base sa inyong contributions. At unlimited childbirth na rin po ito, including miscarriage from SSS Expanded Maternity Law. Mahalaga na pasok ang inyong payment contributions within the payment deadline date na mapapanood mula sa aming previous YouTube tutorial, gayon na rin ang monthly contributions para sa self-employed members, voluntary and non-working spouse, at household employers and kasambahay. Maaari nyo rin pong makita ang monthly updated contributions para sa ating mga OFW at payment deadline nito. Kaya para lagi po kayong updated sa aming mga videos, ay don't forget to like and subscribe at ang notification bell button
lamang sa Pera at Iba Pa.